Anong gagawin mo, senyorito? Nanginginig kong tanong. Daan-daan kong iminulat ang isa kong mata, kasunod ang isa. Narinig ko pa mahina itong tawa na tila ba ay kinatuwa nito ang reaksyon ko. Hindi ito nagsalita at naging seryosong muka, sabay hablot sa katawan kong gamit nito. Walang sabi-sabing sinuot nito. Brusko, antipatiko, mayabang, bastos. Lahat siguro ng ayaw kong ugali sa lalaki, nasa lalaking ito na. Lahat na negatibong pangoore ay bagay na nilarawan dito. You're not uncomfortable, aren't you? Tanong nito sa akin habang abalang inaayos ang sarili. Kasunod, hinablot ang hawak kong pants mula sa aking kamay. Hindi po ako sanay makakita ng katawan, senyorito. Walang prenong sagot ko. Dapat masanay ka na, dahil you will work for me and I'm your master from now on. Di lang ako sumagot dahil baka ako saan pa mapunta ang walang kwentang usapan namin. Nakaiwas ang palingin ko dito habang hinihintay na matapos ito sa harap ng malaking salamin. Na matapos tinawid nito ang pagitan namin at saka yumukong muli. See you tomorrow, stupid. Sabi nito at kinindatan ako at tinapik pa ang bunbunan ko. Ewan ko ba't parang tinutukso ko. Kita ko ang malapad ng ngiti nito sa labi. Pagkatapos dahan-dahan ako nitong nilampasan at gumawi sa pinto papalabas. Work harder, Desra. Nakangiting pahabol nito at tuluyan ng lumabas. Ha? Work harder, Desra? Duh! Napatirik ako ng mga eyeballs dahil sa inis habang ginaya ko ang sinabi nito. Maingat na pinihit ko ang pinto ng master's bedroom. Maaga pa lang dumating na ako sa malaking bahay. Kasi nga marami pa akong gagawin. Magbe-breakfast in bed daw ang asungot kong amo. Kaya bilang personal maid nito, kailangan ko rin na maging maaga. Pagtsatsagaan ko na lamang muna ito. Kung hindi lang ako nangangailangan ng trabaho, hindi ako babalik dito. Makikita ko na naman ang asungot. Bastos at antipatiko kong amo. Bakit pa kasi ang liit-liit ng mundo para sa aming dalawa at muli kami nitong pinagtagpo? Ang saklap naging amo ko pa. Pigil hiningang humakbang ako papasok sa loob ng silid. Nagsalubong ang aking kilay sabay ninga sa buong lugar. Lahat ng ilaw sa loob ng kwarto ay nakabukas at sobrang liwanag. Baka gising na ito nang tinalunton ang kinaroroonan na malaking kama. Nakita kong mahimbing pa itong natutulog at parang isang sanggol. Nakadapa. Walang suot na damit pang itaas at tayong kumot lamang ang nakataping hanggang bewang. Lantad sa paningin ko ang malalapad nitong balikat at mamasal nitong likod. Bakit kay perpekto ng lalaking to? Hinakbang ko palalo ang paa hanggang sa sinapit ko ang gilid ng kama. Yumuko ako upang hagurin ng tingin ang gwapong mukha nito. Ayun na naman ang pamilyar na kaba sa dibdib ko nang muling natunghaya ng itsura nito. Nilapit ko ang mukha ko sa mukha nito. Nakayokong sinuyod ko ito. Sa totoo lang, gwapo talaga to. Parang itong isang modelo eh. Malinis ang cut ng buhok at medyo parang may halong ibang lahi ang dugo. May mapupulang labi, matangos ang ilong, makakapal ang kilay at malantik ang pilikmata. Di malayong type ko ito kung di lang to bastos at mayabang. Wala sa sariling inangat ko ang daliri at nilala sa tungki ng ilong nito. Umungol tong bigla kaya't halos mag-alsa balutan ang kaluluwa ko sa katawan. Tang ina. Agad akong umayos ng tayo at takbang aatras, ngunit bigla hinawakan nitong braso ko sabay marahas na iniunat. Sa isang igla patagpuan ko lang sarili ko sa ilalim ito. Nakalahod itong napagigitnaan ng mga hita ko ng mga tuhod nito. Nakatukod ang mga palad nito sa kama. At napagitnaan ako. Kinorner ako nito. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapikit. Ang saklap. Wala itong ibang suot kundi ang pajama pants lang. Sobrang gulat ko at nanlaking aking mga mata. Naninigas na nakatitig dito. Ilang saglit na hindi ko inaasahan ang ginawa nito at pinag-aamoy ang leeg ko. Umungol tong hinalik-halikan ng leeg ko. Binaon nito ang gwapong mukha doon. Senyorito, sandali. Sobrang nanginginig ang buo kong kalamnan nang maramdaman ko ang labi nito sa balat ko. Tila ba nakuryente ako. Hindi to tumigil hanggang sa bumaba ang labi nito sa gawing puno ng dibdib ko. Sobrang gulat ko at napatay ako. Senyorito, wala pa to sa kontratang pinirmahan ko? Sabay tinadya ng pagitan ng hita nito. At sa ginawa ko, otomatikong nakalas nito ang sarili sa akin, sabay napadaing. Napabaloktot nito ang katawan sa ibabaw ng kama. Sapo ang pusunan. Sorry, senyorito, ikaw kasi. Tarantang bumangon ako. Don't get near me when I'm half sober, especially tuwing umaga.
Pahayag nitong namimilipit pa rin sa sakit. Hindi ko kasi alam. Sabi kong bumaba sa kama at inayos ang uniforme. I am dangerous if you don't know. I can rip that fucking uniform of yours. Pagkagawin mo pang lumapit sa akin ng gantong oras? Bumangon to na makabawi muli sa tadya ko. Pwede kang lumapit sa amin pag I'm fully awake, understand? Opo, senyorito. Nakanguso kong sang-ayon. Now get me my breakfast. Utos itong pupungas-pungas na inihilamos ang palad sa gwapong mukha. Masusunod po, senyorito. Halos nilipad ko ang pinto makalabas lang sa master's bedroom. Sobrang ingat na sinara ko ang pinto sabay napasandal ako sa pader pagkatapos. Sunod-sunod ang pagkawala ko ng hininga dahil kanina pa sa loob nangangatog ang tuhod ko sa tindi ng kaba. Namumutla tuloy ako. Ano ba kasi ang nangyari kanina? Aba, malay ko na ganon pala ang senyorito pagkahalating gising. Na makabawi sa tindi ng gulat, umayos ako ng tayo nang dumaan si Ma'am Joy. Desra, ba't ang aga mo? Pumasok ka ba sa loob ng silid ni senyorito? Naintrigang turan ng mayordoma. Nakangusong tumango ako dito. Saglit kong narinig na tumawa to na mahina. Siguro napansin nito ang namumutla na mukha. May nangyari ba? Ma'am Joy, ba't di mo sinabi na ganon pala ang senyorito? Wika ko na sinabayan ng hakbang ang matanda. Ang alin? Yung ano po, paano ko ba ipapaliwanag? Nakuha ko na ang ibig mong sabihin. Hindi ba nasabi na senyorito Calix sa'yo na huwag kang lumapit pagtulog pa siya o kaya kalahating gising? Umaling ako dahil nagmamadali to kahapon ng umalis. Wala namang bilin kundi work harder. Ngayon na alam ko na huwag ka nang lalapit-lapit sa amo natin tuwing umaga. Natural lang kasi yan sa mga lalaki, lalo na nga at bata pang amo natin. Tura nito sabay tukso sa mga labi. Si senyorito Calix Dankworth ay nasa 29, ayon kay Ma'am Joy. Nagmamaktol na sumunod ako sa matanda patungo sa kusina para ihanda ang umagahan ng senyorito. Bumalik ako bitbit ang bed tray na may lamang bacon, itlog, tinapay at mainit na kape. Naratnan ko ang amo ko na nakasandal sa headboard ng kama, nakatuon ang paningin sa laptop na nasa kandungan nito. Magulo pa rin ang buhok, subalit sa paningin ko ay mas lalo tong gumagwapo. Pinilit kong isentro ang sarili sa trabaho. Tumikim ako para lang mapansin ito. Saglit ay kinumpas ito ang palad sa ere at lumapit ako. Tahimik akong sumunod sa amo at nilapag ang bed tray sa tabi nito. Nagsimula itong kumain habang abala pa rin ang mga mata sa harapan ng laptop. Paminsan-minsan sinusulyapan ko ang laptop nito. Nagbabasa to ng mga business proposal sa aking palagay. Business administration ang kinuha ko. Kahit papano, may alam din naman ako kahit hindi ganon ka-eksperto. Nakamasid lang akong nakatayo sa tabi nito na hinihintay itong matapos. Desra? Opo, senyorito. Kumain ka na ba? Po? Nagulat ako sa tanong nito. Nagagahan ako kanina bago ko umalis ng bahay. Instant noodles nga lang, kanin at daing. Tinatanong kita kung kumain ka na ba? Naiiritang binalingan ako nito. Opo, nagagahan na po ako bago umalis ng bahay. Ano? Hindi ka kumain sa baba? Hindi ba nasabi ni Joy sa orientation mo na lahat ng mga kasamahan mo dito sa bahay may nakatalagang pagkain? Kung anong kinakain ko, ganoon din sa inyo. Nagsalubong ang kili nito. Tumahimik ako. Dinig ko ang pagbuntong hininga nito at saka mabilisang pinindot ang intercom sa tabi ng kama. Laura, bring me another set of breakfast right now. Yun lang at palas ko nitong muling humarap sa laptop. Next time magtanong-tanong ka din para alam mo ang patakaran dito. I treat everybody as one of my family, Desra. Base sa narinig ko, tila hinaplos ang puso ko. Siguro nga, bastos at antipatiko ito, ngunit busilak pa rin ang puso. Napayo ko ako at di makatingin diretso sa amo. Hindi ko alam eh. Dumating na si Laura, dala ang tray ng pagkain. Inutusan ni Senyorito Calix na ilapag ang dalang tray sa veranda, tsaka pinalis na si Laura pagkatapos. Come here. Dala nito ang laptop tsaka nilatag sa mesa at naupo doon pagkatapos. Come here and eat. Ulit nito na mapansing na natili ako nakatayo. Senyorito, doon na lang po ako sa ibaba, nakakahiya po eh. Tanggi ko na may pag-aalinlangan. Ano na lang iisipan ng ibang kasamahan ko pag nakita ko? Do what I say, you stupid. Singhal nitong pinandilatan ako. Kahit na nahihiya ay mabilis ang kilos kong kinuha ang tray nito na may lamang pagkain saka naupo sa katapat na upuan.
What are you waiting for? Dig in. Pinandilatan ako nito na mapansin na hindi pa ako kumikilos. Tarantang nag-sign of the cross muna akong pinigit ang mga mata. Salamat po sa pagkain, mahinang bulong ko. Di ko tuloy napansin ang amo ko na ngumingiti na sobrang lapad na makamasid sa akin. Nang iminulat ko ang mga mata ay nakatuon ang paningin nito sa laptop, sabay na tumikim. Hurry up and eat, you idiot. Pinilit itong iiwas ang paningin sa akin. Pinagpipindot nito ang laptop na tila ba ibig nilang sirain. Nagkibit balikat na lamang akong kinuhang sandwich sa plato at saka sinubo. Nang malasahan ko ang pagkain, tila ba lumutang ako sa alapaap sa sobrang sarap. Unang beses kasi ako nakatikim ng pagkaing mayaman. Sobrang lapad ng ngiti ko sa labi ng hindi ko namamalayan. Labis ako nasiyahan sa pagkain at halos sinubo ko ng lahat sa bibig ko. Narinig kong muling tumikim si Senyorito, Calix, kaya agad kong iniangat ang aking paningin sa gwapong mukha nito. Do you like the food? Kunway seryosong tanong nito. Sunod-sunod pang tango ang ginawa ko ng ngumiti. Ilang saglit pa inilahad nito ang parte ng pagkain nitong dinala ko kanina. Here, eat more. Baka pumangit ka pa. Sabi nito na agad tinugon ang paningin sa malawak na hardin sa ibaba. Napangisi tuloy ako sa pangaasar nito. Di ko na lang pinansin at pinagpatuloy ang pagkain. Ilang saglit lang tumayo na ito. I have to take a bath. Ikaw naman pagkatapos mong kumain, simulan mo na rin ang paglilinis ng buong silid. Biri nitong tumalikod, bit-bit ang laptop. Nakangiting sinundan ko na lang ang amo ko. Nantingin habang pinagpapatuloy ang pagnguya ng pagkain. Arogante at mayabang nga pero may mabait ng kaloobang tinatago. Hindi nga lang to magaling maglahad ng sariling emosyon. Mabilis sa mga kilos na sinimulan ko ang paglilinis at pagpupunas ng kasangkapan. Kailangan pag-igihan ko ang paglilinis. Ayon kay Ma'am Joy, may allergy sa alikabok ang amo ko. Habang nakatuon ang atensyon ko sa pag-vacuum ng carpet at couch, nagbukas ang pinto ng banyo ng silid. Dali akong bumalikwas paharap upang tingnan ang amo ko. Ngunit, nawindang na naman ang isenting mata ko sa nabungaran. Senyorito! Bulyaw ko na makitang nagre-relax itong nakahubad. Talagang ni isang saplot wala. Wala sa oras na nabitawan ko ang hawak na vacuum. Tila kidlat tinakpan ko ang mga mata. Gusto ko nang mangisay. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakita ng bagay na hindi ko dapat makita. At eto nga ako, tinidisplay pa talaga sa harapan ko. Walanzo. Malakas itong mura nang makita ako. Pati ito nagulat sa sarili niyang ayos. Mabilis tong tumalilis pabalik sa loob ng banyo. Nang lumabas, nakatupi na ito ng tuwalya. Ako na may parang kamatis ang pisngi na nais na pumutok sa tindi ng pamumula. I told you, dapat kasasay ka na. Kunway hindi apektado sa Senyorito Calix na nilampasan ako at tumiretso sa walk-in closet. Anak ng pating na amot, sobrang taas ng kumpiyansa sa sarili. Kung tutuusin, may maipagmamalaki din naman. Napabuntong hininga na lamang akong ipinagpatuloy ang paglilinis. Lumabas ang amo kong nakapagbihis na. Simpleng khaki shorts at apuhing t-shirt ang suot nito. Sobrang linis at swabing tingnan. Araw ng papahinga nito tuwing Sabado at Linggo. Sadyang dinala nito ang trabaho sa bahay. Pamamahinga pero hindi naman siya nagpapahinga. Pansin kong ilang oras na nakatuon ang paningin nito sa harap ng laptop at pagsagot ng mga tawag sa cellphone. Napaisip tuloy ako kung bakit sobrang tiyaga nito. Ayon kay Ma'am Joy, uli ng lubos na si Sir Calix. Namatay ang magulang nito ng isang plane crash sa Italy. May kapatid din daw tong babae pero wala na rin. Habang idinedetali ni Ma'am Joy kung bakit. Siguro sobrang lungkot ng buhay nito kaya nakatuon lang sa negosyong atensyon. Nakakalungkot isipin. Sadyang nakakatuon lang ang paningin sa amo kong may kausap sa cellphone. Hindi ko tuloy napansin na bumaling ito sa direksyon ko. May pilong iting tinawid nito ang ilang dipa na pagitan namin. Sabay dumakwang at tinapat ang gwapong mukha sa akin. Gano'n na ba talaga ako kagwapo para pagpistahan ng mga mata na maid ko? Anas nito. Wala sa oras na bumalik ang aking lutang na diwa sa kasalukuyan dahil sa init ng hininga nitong tumama sa pisngi ko. Oy, ano po yon? Senyorito? Ngumiti ito kasabay ng pagpilantik na naman ang noo ko. Stop spacing out and do your job, stupid woman. Pagkasabi noon ay tumalikod itong nakapamulsa.
Nakangusong hinimas ko na lang ang nasaktang noo. Di ko napansin ang ngiti ko sa labi habang sinundan ng amo kong arogante pero may puso. Araw ng linggo nadatnan ko ang amo kong gising na at gaya ng inaasahan nakatuon na naman ang atensyon nito sa harap ng laptop. Magandang umaga po, senyorito. Bati ko na makapasok ko ng silid. Tumango lang ito at hindi ako binalingan at seryosong mukhang kinilikot na naman ang mga dokumento. Nakibit balikat na lang ako at muling lumabas. Buwaba ako upang kunin ang agahan nito. Gaya ng inaasahan, nagtanong ako kung kumain na ba ako. Agad akong tumango. Dinala ko ang pagkain nito sa veranda. Hinayaan ko ang amo ko na kumain doon. Tsaka ko bumalik sa silid para palitan ang bedsheet at hinawi ko ang puting kortina. Napasingap ako na malayang tumagos ang sinag ng araw sa loob ng silid. Naipikit ko tuloy ang mga mata ko na ninamnam ang dantay ng init sa balat ko. Magandang umaga, Ginoong Araw. Mahinang sambit ko sabay hugot ng hininga at pinuno ang baga ko tsaka ibinuga. Nakangiti ang labing dinama ko ang Ginoong Araw. Nasa ganong posisyon ako nang biglang nagsalita ang amo ko sa likuran. Look at the sunshine, Desra. Bulong nito. Ibig lumipad ang kaluluwa sa sobrang gulat. Ang baba nito ay nasa tapat ng tenga ko. Nakadukwang ito sa aking likuran. Gaya ko nakatingin din to sa Ginoong Araw na tumapat sa nakabukas na kortina. It's bright as it is. Patuloy nito. Di ko alam ang aking isasagot kaya tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon. Muli kong pinagtuon ng pansin ng araw. Oo, tama ito. Kay liwanag ng sinag ng araw, kay sarap damhin. Sadyang nadala lang ako sa ganda ng umaga. Pinilit kong aking mga mata na nakaharap sa salaming bintana. Ninamnam ang sarap ng sinag ng araw na tumatama sa aking pisngi. Napakaganda ng umaga, Desra. Bulong nito at nakatuon ang mata sa mukha ko. Subalit hindi ko yun pinansin dahil nakapikit akong dinadama ang sikat ng araw. Umungo lang ako bilang pagsang-ayon. Nakalimutan ko tuloy na nasa trabaho ko. How long will you stand there? Bring me another coffee. Pabulong nitong utos mula sa likuran ko. Dama ko ang mainit na hininga nito sa bato ko dahil sa lapit ng bibig nito sa leeg ko. Opo, senyorito. Natatarantang humarap ako upang sundin ang utos ng amo. Ops! Mahina akong bulalas dahil nang humarap ako ay kay lapit na ng mukha nito sa mukha ko. Napailag tuloy akong bigla. Bahagya kasi itong nakayoko upang matapat sa akin. Nakazoom in talaga ang mukha nito sa paningin ko. Sobrang lapit na iyoko na lang huminga. Bumungad sa akin ang pilong ngiti nito na mas lalo pa nagpatingkad sa kagapuhang taglay. Sumimangot ako para maibsan ang tensyon. Bigla ako yumuko dahil parang napaso ako sa mga titig nito at dahil sa ginawa ko nabunggo ako ng noo nito. Ouch! Aray! Magkasabay naming bulalas. Sorry, senyorito. Ganon ako kaapektado sa presensya nito. Nahalos nawala ako sa konsentrasyon. Desra, where is your mind? Reklamo nito sabay hima sa nasaktang noo. Ikaw kasi, senyorito eh. Lalapit-lapit alam mo namang allergy sa ganyang species. Nakangusong sisi ko sa lalaki. Ano? Wala po. Dali kong bawi sabay talikod patungong pinto at halos lumipad na ako sa sobrang bilis. Na makalabas sunod-sunod ang pagkawala ng hininga ko. Napasandal ako sa pader sa labas ng silid nito. Sapo ng kanang palad ang aking dibdib. Di pa rin humihinto ang tambol ng puso ko. Ano ba to, Lord? Baka magkasakit ako sa puso nito. Bakit ba kasi bigla-bigla na lang yung kaba ko? Napatingala ako sa kisame at kinalma ang sarili. Pagkatapos kong madalhan ni senyorito, kaliks ng kape, nagsimula na ako sa pang-araw-araw na gawain. Inuna kong nilinis ang loob ng silid. Kailangan araw-araw ko talagang linisin ang silid ng amo. Naku naman, ang laki pa ng silid na to. Nanakit ang katawan ko kahapon kakalinis tapos ngayon ulit? Napabuntong hininga na lamang ako, kaya medyo hindi ako masyadong naasiwa at malaya akong makakagalaw sa kahit na ilang minuto lang. Pakiramdam ko kasi palagi itong nakamasid sa aking likuran, pero hindi ko naman nahuhuling nakatingin sa akin sa tuwing sinusulyapan ako. Siguro dahil kasama ko to palagi sa silid. Maingat kong pinunasan ng salamin. I-enjoy ko ang paglilinis para naman di ko mapansin ang oras.